TGIF, chill as we head on to the weekend with the latest in pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise Tan. And I'm Lord De Vera. Isigaw sa buong mundo with all your might. Today is Friday, and this is Afternoon Delight. It's Friday, the 7th of June, mga kapatid. Today is National Migrant Workers Day in the Philippines. Mabuhay po ang lahat ng uring manggagawa na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Ayan, on this day in 1995, Republic Act 8042 or the Migrant Workers Act was signed. According to partial records of the Department of Migrant Workers, there are more than 2.5 million documented OFWs deployed in 2023. Kaya konting celebration, again, sa mga manggagawa po, mabuhay po kayo. Kaya, because of our celebration, meron tayong ice cream as part of our delight of the day. Pinipig Ayan. ice cream. Pinipig Crunch. Oo. Pero Tayo lang, Pinoy na Pinoy ba to? Yung Pinipig Crunch, parang, no? Parang, pero yun yung ano, di ba nilalako? Sorry, hindi Isa sa mga urigto ng Magnolia noon. Ang nabutan ko kasi Although may mga versions na. Oo. Hindi, yung old school kasi iniisip ko. Nung bagets ako, may nakikita akong ganun. Yes, ice buko, Oo, Pinipig Crunch. Yung may munggo. Madali lang kasi gawin eh. Oo. Vanilla ice cream, kukoat mo siya sa yung chocolate syrup, tapos i-roll mo sa pinipig. Yun. Sarap! Ang gusto kong malaman, saan ang galing sinasabi sa mga pelikula ng mga action movies, sa mga kontrabida? Amoy pinipig. Mga ganyan. Bakit amoy pinipig Oo nga. ang babae? May idea ka ba? I-figure out natin yan throughout the show. FYI nga po pala, sabi ng Pag-asa, El Nino has ended and we will have a story on that later on in the program. So paalala lang sa ating mga kababayan, mukhang uulan lalo na sa bandang hapon. Kaya have your rain gear ready. Dapat meron kayong payong, kung meron mga foldable payong o kaya kapote. Kung kayo po you're taking public transportation para sigurado. Okay, anong kinakain mo? Kasi dalawa yung delight natin. Meron din tayong hotdog sandwich. Correct. Ang hotdog sandwich sa akin, anytime, pag nagmamadali ka, hotdog sandwich. Oo, ang daling, daling consume. Paano mo tinitake yung hotdog sandwich mo? Normally, ako, mustard lang talaga. Ketchup mustard, usually. Ang problema, yung convenience store chain na yan, bakit wala silang mustard, no? Baka kasi hindi pa masyadong familiar pa din talaga. Hindi kasi matamis yung mustard eh. Paano ba describe yun? Paano ba Maasim. describe ang Maasim. profile nun? Maasim, medyo para siya yung maangas sa kamag-anak ng wasabi. Parang may aftertaste na medyo mapait. Hindi mo type? Ang gusto ko siya, pero I'm just saying na as compared to, let's say, mayonnaise or ibang pinaghalo-halo na mas matamis yung profile. Ang ganda pa tawag nila, Manhattan dressing. Manhattan dressing. Ganito. Bakit kaya Manhattan dressing ang tawag? Ganito pala sa mga hotdog sa Manhattan. Pero, nako, ano yung una mong hinahanap pag matagal kang nawala sa Pilipinas? Yung parang default mo na, dito ako dediretso. Ito yung o-orderin ko, ito yung kakainin ko. May ganun ka ba? Wala naman, pero gusto ko kumain talaga ng kanin. Kanin Kahit basta kanin. Kanin tapos tipong adobo. Adobo o kaya sinigang. Sinigang na baboy, maasim na maasim. Pinoy na Pinoy. Comfort food. At yan yung tipong ayaw mo sa lugar na kailangan mo mag-dress up. Gusto mo yung talagang... Gusto ko nga bahay lang eh. Yes. Papaluto na lang ako. Yung term na pwede mong baboyin yung sarili mo. Pwede. Yung nakaupo ka sa sofa, not even sa table. Nakaupo Yes. ka lang sa sofa. Nakataas ang paa. Nakataas ang paa. Hindi na plato, kahit bowl na lang para makuha mo talaga yung sabaw ng sinigang. Walang dangal. Optional ang fork and spoon. Spoon na lang. O basta nagmamadali ka. Oo. Ayan. Galing. Hindi tayo nagmamadali. Ang dami nating dadaan ng storya on social media. At ito na nga po, ang ilan sa kanila on Philstar.com, alleged real-life Martha from Baby Reindeer sues Netflix for 10 billion pesos. Loko.
Ayan. So basically, ang lumalabas dito is that Martha is saying that the delusional, violent, and abusive woman at the center of Richard Gadd's global phenomenon, si Richard Gadd po, yung sumulat At bumida. At bumida dun sa baby reindeer. Ang sinasabi niya kasi dun sa opening nung Netflix not documentary but series is that it is a true story. Oo. So dun naka-base yung kanyang lawsuit. At nasabi niya, it is the biggest lie in television history. Ang weird rito, Denise, hindi naman siya ni-name, di ba? Oo. Parang based lang on that stalker, pero hindi naman sinabi na it's based on this Martha woman. Hindi naman eh. Pero kasi, I saw an interview with Piers Morgan, nag-one-on-one sila. Ang sinasabi nito ni Martha, quote-unquote Martha, is that nahanap kasi siya on Twitter. So parang may mga details silang inilabas dun sa series, the exact tweets, and all that netizens had to do was search for those tweets, those phrases on Twitter, kaya siya na-pinpoint. Alam mo, hindi pa kailangan ng tweets eh. Hanapin ko lang yung supposedly babaeng nakulong kasi stalking a lawyer. Yes. Hanap ko na yun eh. Oo. At kung konting resemblance sa mukha niya, bingo! Di ba? Pero alam natin na ibang klase tong babaeng to. Devious character siya. At meron siyang paraan na i-aikido yung mga ginagawa mo laban sa kanya at ikaw yung babagsakan. So parang ganito yung ginagawa niya ngayon. Alam mo, maka 10 billion pesos siya. Tignan Along the way, sikat pa siya. Oo. Dun sa interview kasi na napanood ko, no, meron siya mga inamin na they became friends, na nag-message siya ng konti, may banter sila. That was misinterpreted daw, kumbaga, yung ilang text messages. Daw. Oo. Pero kasi, dinidiretso siya nung ni Piers Morgan na parang if you sent 42,000 emails, ang daling i-track nun. So, she was really denying that. Sinungalang talaga itong, supposed kung totoo Pero kasi, ang hindi sinasabi, binayaran ni Piers Morgan yung babae. Yes. To appear on the show. Oo. May bayad nga. May appearance. So, sikat na siya, may pera pa siya. Possible $170 million or again, about 10 billion pesos. Talaga lang Ito, pag-usapan naman Ito, natin. kaya tayo nag-hotdog. Oo, kaya tayo Tribute sa kanya ito. Ito yung balita on the South China Morning Post, world eating champion from Japan who once devoured 65 hot dogs in a single sitting retires because he is no longer hungry. The year 2000, nag-set ng record yung si Takeru Kobayashi Ayan, pakita natin. for eating 50 ilang hot dogs? Teka, tinignan ko yung mga records na sa iba-ibang bansa. Ayan. Ay, 46 years old. Okay, 6 consecutive titles sa Nathan's Hotdog Eating Contest. 64.5 hot dogs in one sitting. Ilang segundo lang ata ito eh. Ito, meron dito from the Associated Press, Kobayashi holds 15 world records. So, most hamburgers consumed in 3 minutes, 12 yon. Most meatballs eaten in 1 minute, 29. And the largest number of Twinkies ever scarfed in 1 minute is 14. Tapos, In 1 minute? after winning Nathan's famous hot dog, 6 consecutive times pala siyang nanalo noon. Grabe, isipin mo, Denise, So, nabanggit mo ba sa Taiwan? 5,500 grams of Grabe lamb yan. stew in 24 minutes. Sa Hong Kong, 100 piraso ng char siu baos. Oo. In 12 minutes. At hindi pa lang ito, mukhang kabuhayan yan. Kasi tinan mo, ang annual income niya for eating, $650,000 US. Magkano kaya sa ano? Basta, competitive eating is enough. Yan, kinikita niya is enough to support his family. Yes, oo. But Go. it is taking a toll on his body and actually even his mind, his brain, literal. So, lumabas siya sa isang Netflix documentary at doon niya sinabi na hindi na daw siya nagugutom even if his wife was saying na parang for 3 days hindi daw kumain itong si Takeru. At hindi siya feeling hungry. Nagugutom, oo. There was a brain scan
done on him kung saan sinabi ito, a psychologist said, and I quote, "Your brain still thinks you're in a competition in a state of eating highly processed food. If everything has to work together to suppress your system so that you do not get disgusted by more and more food." Oo. So, natakot din daw siya. Medyo, actually, parang una ko nakita siya nagko-compete, na nanalo sa hotdog eating ko. Parang gross nga eh. Kasi yung hotdog, parang malulo niya, Binababad sa tubig. kadiri, di ba? Oo. Parang mangyayari lang yun pag, alam mo yung maghuhugas ka ng plato, tapos nandun yung mga pagkain. Oo. Tapos desperado ka na, wala naman nakatingin. Yun yung lasa ng hotdog na yun. Again, hindi niya nginunguya. So that takes away the joy. Diba? Talagang ano lang, to down it. Oo. Pero yung char siu bao, mahirap yun. Grabe yun, oo nga. Ay, sa bagay, malambot yung dough. Ang hotdog sandwich naman, malambot yung dough. Pero grabe, just imagine the toll on his body. I read also na nagtitrain pala siya for this. Wow, And the way that he does it is he has to fill his body with something. It doesn't necessarily have to be food daw. So talagang binobomba niya yung sarili niya with water. And sabi niya, he physically feels like his organs are moving. Because he has to like really fill himself up para natatrain yung stomach niya to expand, to take these kinds of competition. Ayun, isang picture nung Parang- nakita niya yung tiyan niya. Ano siya? Sawa? Parang gano'n na Yung nga. days hindi nagugutom. Parang gano'n ang peg. Oo. Isang kain, tapos matutulog ng 3 araw. Oo, pero alam mo, sa lagay na yan, tumaba na ng konti kasi naalala ko nung nag-start yung career niya, ang payat-payat. Yes, oo. Alam mo yan, parang hampas lupa talaga na parang hindi pinakain ng ilang araw at gutom na gutom. At 20 years na pala siya. Baka naman ito, ano lang, pang-promo lang doon sa Netflix docu Baka no. na hindi ko pinapanood yun eh. Kasi feeling ko, Ah. ginajudge niya ako. Ginajudge? Oo, ginajudge siya tayo. It's shots fired. And I feel attacked, Ika. Ito, tingnan natin if yung mga users ng e-cigarettes, do they feel attacked? Ito ang balita natin on Philstar Life as Hong Kong announces blanket ban on e-cigarettes. So at first, meron na rin kasing ban for e-cigarettes in Hong Kong. That is the consensus. Pero una, ginawa nila yan for consumer use. For commercial purposes. Pero ngayon, ang sinasabi nila, that would be extended to retail buyers. And even if plano nila tong gamitin sa private areas, katulad ng bahay nila, kahit sila lang mag-isa, hindi na pwede. Yes, there is a ban. And ito, ang nakasulat dito, anyone who will be importing e-cigarettes can be punished up to 7 years in jail and a fine of 2 million Hong Kong dollars or 256,000 US dollars. Damn! Actually, Congratulations, tobacco companies. pati pati yung tobaccos na flavored, parang pinopropose na rin i-ban kasi daw mas na-entice yung mga bata and women to use it. Okay. Ang take naman dito, alam mo ito ko sabihin ko. Pero kasi natutunan na yung Yung pinipig. Cheers nga tayo. Cheers. Sayang yan Okay. Cheers. Teka, Teka nga. alam mo ginawa lang ng Hong Kong government, mas pinamahal lang nila yung e-cigarettes. Kasi pag the moment na binahan mo yan, magiging kontrabando. Yeah. So parang sa drugs, di ba? Presyo niyan tataas lalo at may malaking market yan. Ganun lang. So, yung Hong Kong, again, kasama na siya doon sa nag-ban na total of 34 countries have now banned e-cigarettes. Tapos yung other 87, they have full or partial regulation. Pero 34 na po ang nagbaban. Pwede tayong kumuha ng slice ng tourism influx dyan. Sa lahat po ng hindi pa pwede pa po mag-e-cigarettes ito habang kinakarir pa lang ng DOH. Ito, pag-usapan naman natin to. Of course, finally on Minden News, the final Facebook post of activist priest
Father Amado Picardal. Ayan, ang nakalagay, along the way, as I prepare for my final journey to eternity to meet face-to-face the one I love. Kung si Father Robert Reyes, ang running priest, si Father Pix, tama Si Father Pix naman ang tinaguri ang Viking priest. Isa siyang masugid na human rights advocate and particularly fought alleged extrajudicial killings in Davao City. Father Pix died on May 29 on the same day of his ordination anniversary. He's been a priest for 47 years. Now, 5 hours before his death on May 29, he posted a poem on Facebook titled A Hermit's Companion, part of which reads, I hope, companion in my solitude, that you'll always be with me till the end of our days. Whoever will go first, I know one of us won't be consoled while gazing at the grave. Bruno, I'm grateful for your presence in the twilight of my life as I prepare for my final journey to eternity to meet face-to-face the one I love, to whom I sacrificed my whole life. I hope dogs are also welcome in the heavenly home. Oh, that's so nice. Kala mo, Denise, pinractice ko na yung sarili ko. Na hindi magpakita ng emosyon. Heart of stone ko na. Oo. At iniisip ko ngayon, naka-lodge na chocolate sa ano. Father, at sa lahat po ng pet owners, all dogs go to heaven. Yes. Walang ko kontra. Bawal kumontra. At bawat aso ay regalo sa atin ng kapalaran ng mundo. Godhead, kung sino man. Pwera na lamang yung asong, yung binaril lang. Grabe yun. Sa States. Yung senator ba yun o congresswoman sa Grabe Amerika? yun. Yung inililigawan supposedly ni Trump para maging running mate niya. May aso ka ba, Denise? Wala na, pero dati meron. Pero I'm sure, nasa heaven na rin siya. Ang konsepto ko ng heaven ay isang lugar kung saan nakaabang lahat yung mga pets mo dati. Okay, from one inspiring story to another. Saan naman tayo ngayon? Oo, pinipigilan ko lang yung ano dito. Okay, cheers! Okay, a man from Cavite returns a bag containing valuables to its rightful owner. Mobile Journal, Kayla Makantan has his story. Sa panahon ngayon, every piso counts. E kung makapulot ka ng easy money, itatago mo ba? Ukayan ang madalas na puntahan ng 30 anyos na si Derek. Isa kasi siyang online seller na ang mga paninda ay kalidad na segunda manong mga damit. Kaya mano-mano niyang hinahanap ang mga pwedeng ilaban sa pormahan. Ang kita niya rito, depende rin daw sa araw. Kaya nagsusumikap siya para maibsan ang hirap ng buhay. Pero kahit pa ganon, hindi raw ni minsan sumagi sa isip niya na magka-interes sa easy money. Nitong June 4 nga, habang nakaupo sa labas ng ukayan sa Rosario, Cavite si Derek, may nakita siyang bag sa ilalim ng mga damit. Agad niya itong inilapit sa mga bantay ng ukay. Po siya makikita kung nakatayo po kayo, ganun. Baka daw po naiwan lang, ganun, baka balikan din. Sabi ko, 3 araw na pala nakalipas. Bakit hindi niya tinabi? Baka mamaya, ang ibang kumuha niyan, yung hindi naman may-ari. Sabi ko, titignan ko na lang kung may mga ID. Nang makita na ni Derek ang pagkakakilanlan ng may-ari, hindi na raw niya uli binuksan ang bag. Nalaman niya na taga Cavite lang din ang owner kaya naisip niyang ihatid na lang hanggang sa makakita pa siya ng isang ID. Ang may-ari pala, stall owner sa palengke na ilang hakbang lang ang layo mula sa ukayan. Agad pinuntahan ni Derek si Nanay Marilu Estores, 72 years old, bit-bit ang kanyang bag para isauli. Tonto po siya, no, nabalik sa kanya yung gamit niya. Sabi niya, yun, parang hulog ka ng langit sa akin, anak. Ganyan. Kasi 3 araw ko na itong hinahanap talaga eh. Halos gabi-gabi ako naiyak kasi nga, nag-aalala nga ako kung saan napunta. Ang alam niya lang daw po, pinatong niya lang daw po dun sa tindahan niya. Ang alam po nila, may kumuha. Ang laman pala ng bag, IDs, ATM card, passbook at cash. Kumpleto naman daw itong naibalik kay Nanay Marilu sa tulong ni Derek dahil walang CCTV sa pwesto ni Nanay Marilu. Palaisipan pa rin sa kanila kung paano ito napunta sa ukayan. Pero laking pasasalamat na lamang nila sa Good Samaritan na si Derek na hindi naisip ang pansariling interes. May kakayanan po naman tayo may balik sa may-ari, ibalik po natin. Kung gusto man po natin ng mga bagay na ganun, pagtrabahuan po natin, mahirap po ang buhay eh.
siguro po pinaghirapan din po nila yun. Sa panahong laganap ang mga masasamang loob, masayang malaman na may mga tao pa ring mabuti at malinis ang hangarin. Sana maging inspirasyon din si Derek na marami sa atin. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Lakpakan. Bira yung ganyan. At least may mga Pinoy na natitira pa na ganyan. Pero ito, hypothetical question. Moral ba na isole ang bag ng isang halimbawa, criminal na alam mo, nakuha mo puro cash at alam mo yung cash na yon ay sisiw lang sa kanya at yung perang yon ay, alam mo yon, produkto ng panghahasel or pamilin lang sa kapwa. At ang alam mo, pag binalik mo sa kanya yon ay further magdudulot pa ng pinsala yon sa lipunan. Naku, Ibabalik mo hirap. ba yung bag o hindi? Alam mo, ang hirap sagutin kasi meron pang meron pang possibility of future acts eh. Pero kung yun lang mismo, ibabalik mo o hindi, eh, syempre, ibalik mo pa rin dun sa tao dahil alam mo na nga may pinagkunan na rin yun eh. You're just, di ba? Pag hindi mo binalik, hindi parang isa ka lang din katulad niya. Pwede rin. Di ba? Pero paano kung i-donate ko sa charity yun? Pero kukuha akong cut ng konti, bibili ako ng gitara. Tsaka bike. Kundi lang naman. Ganun kalaki yung pera eh. Konti lang naman po. Opo. Tutulong naman po At ako least after. sinuli ko, di ba? Oo. Oo. Tinulungan ko lang din po ang sarili ko. Para quits lang. Okay, sa entertainment naman tayo, kabilang ang isang Pinoy sa bagong Star Wars series called The Acolyte. Ba? Ang ating News 5 correspondent, MJ Marfori, has this exclusive report. Marry our boy! Bida sa galaxy far, far away ang isang Pilipino. Siya lang naman, ang Filipino-Canadian hunk na si Manny Jacinto. Gumaganap siya bilang si Chimere sa latest Star Wars series na The Acolyte sa Disney+. May mga napabilang na noon na mga Pinoy sa cast ng Star Wars. Pero siya ang unang major Pinoy character sa epic Star Wars universe. Not in my wildest dreams, to be honest. Landscape was so different just 6 years ago. Completely different. The opportunities that I've been given, whether it be Star Wars or other projects that I've worked on, as a little kid, it's like I never would have imagined. Pinanganak sa QC si Manny, pero nag-migrate sa Canada ang pamilya at a young age. Pero last Christmas nga, nagkaroon ng chance makauwi sa bansa si Manny. At may Pinoy na Pinoy story siya tungkol sa kanyang mga auntie. It was the first time we had a Jacinto family reunion. And then it ended up being like a Comic-Con convention because everybody wanted to take photos. My aunts want to take photos with me now. Whereas before, when I wasn't acting, like they couldn't care less. But then they were like, yeah, it's so funny. It's so charming. It's so cute. Lumabas na nga ang first 2 episodes ng The Acolyte at mataas ang ratings ito sa Rotten Tomatoes. Isa sa mga pinupuri rito, ang diverse casting. Ang bida lang naman kasi dito ay ang Korean superstar oppa na si Lee Jung-jae from Squid Game fame. Bumilib daw si Manny kay Jung-jae. So much respect for JJ just because it's his first time acting in English. When he got the script, he had to translate it into Korean and then to learn like the aspect of the sentences and the scenes, and then he translates it back to English and memorizes it phonetically. It's so much work, but he was a champ. He took it on, and he's just the epitome of what a master Jedi should look like. Nagamit naman ni Manny ang kanyang training sa dancing sa mga pinag-uusapang malulupit na fight scenes sa The Acolyte. Wish daw niya makabalik ng Pinas para magbigay ng mga workshop sa mga kababayan. Showing na ang The Acolyte sa Disney+. Ano kaya to? May link ba ito kahit papaano na narrative or characters doon sa unang-unang trilogy? Naku, alam O mga bagong set na characters to? Prequel or post or epilogue ba ito?
Dapat may gumawa rin ng mga origin story ni Chewbacca halimbawa. Diba? Actually, oo, good Kung idea. paano kumapal yung buhok niya ng gano'n. At ba't nawala yung powers? Ang kaya lang sabihin niya, gano'n, di ba? Magandang idea yan. Explore natin yan in the next few weeks. Pero at this point, silipin muna natin kung ano ang latest in sports. Uy, The Boston Celtics beat the Dallas Mavericks 107-89 in Game 1 of the NBA Finals. Jaylen Brown scored 22 points for the Celtics, while Jason Tatum added 16 points, 11 rebounds, and 5 assists. Game 2 will be played at a TD Garden on Monday, Philippine time. TD Garden. Yes, and the PBA naman, Meralco and San Miguel are set for Game 2 of the Philippine Cup Finals tonight. Meralco Bolts are now looking to build on their Game 1 victory over San Miguel. The match starts at 7:30 p.m. at the Smart Radata Coliseum. Now, Frankie Lim has stepped down as the head coach of NLEX Road Warriors. On social media, NLEX thanked Lim for his hard work and contributions to the team over the past 2 years. He will be replaced by the 9-time PBA champion, Coach Jong Wichiko. And for the first time in history, the opening ceremony of the Olympics will take place outside of a stadium. This year, the event will be staged along the river scene in Paris, with boats representing each national delegation of athletes. The Paris Games will open on July 26. Alright mga kapatid, time out muna tayo. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Happy anniversary sa PDEA at saka sa FDCP pala, no? Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera at bago po ang ating mga mug. Oo nga. Meron din ganyan si Miss. Of course, I'm Denise Tan na meron ding mug. Thank you for staying with us dito po sa Afternoon Delight. Now, Father Alonso Valeza of St. Joseph Parish has been suspended. That's due to his quote, persistent defiance to the Archbishop of Manila. That and more stories from News 5 correspondent Jenny Dongon. Kuha sa CCTV na may inihuhulog ang dalagitang ito na laman ng dalang plastik sa puno sa labas ng isang simbahan sa Sambal, Bataan. Pagkatapos, pumasok siya sa loob ng simbahan, bit-bit ang plastik. Pagkalabas, muli siyang pumunta sa gilid ng puno. 2 beses niya raw itong ginawa. Ang babaeng ito, nililimas daw pala ang donation box ng simbahan. Iilang barya at perang papel na lang ang kanyang tinira. Ayon sa sekretarya ng simbahan, nagpa-practice noon ang ilang graduating student sa loob ng mapansin ng gwardya. Ang mga sobrang walang laman sa gilid ng puno. Dito na nila nadiskubreng sira pala ang donation box. Malaking bato raw ang ginamit para matanggal ang kandado nito. Hindi nahagip sa CCTV ang aktual na pagnanakaw pero tingin nila ito talaga ang target ng babae. Wala po nakasulat na donation box or something. So siguro po, naplano niya po ito. Tansya nila, minor de edad lang ang sospek na inaalam pa ang pagkakakilanlan. Hindi pa matukoy ang kabuang halaga ng ninakaw, pero may impormasyon daw silang natanggap na nagpabuo ng perang salarin sa isang convenience store at pawn shop na abot sa 12,000 pesos. Bawal magmisa at mag-administer ng mga sakramento at binyag. Iniutos ito ni Cardinal Jose Advincula kay Father Alfonso Valeza. Nagugat yan sa pagtanggi ni Father Valeza sa utos ni Cardinal Advincula na bakantihin ang St. Joseph Parish sa Gagalangin Tondo bilang parochial administrator epektibo noong June 3. May mga groups na against sa kanya, may mga groups na nakakampi niya. So, very divided ng parish. So, at ano na, no, parang mainit na yung conflict sa parish.
So because of yung very unstable ng parish, the Cardinal, being the Archbishop of Manila, has to intervene. Nagtungo roon si Novaliches Bishop Antonio Tobias, pinuno ng Commission on Clergy Concern ng Archdiocese of Manila noong June 4 para tumulong sa turnover ng magiging bagong parochial administrator. Yun nga lang, nagkagulo pa. When Father Al came, parang medyo hysterical na siya, nagwawala siya. Si Bishop Tobias was trying to pacify him. Kaya lang, yung nangyari, parang ang interpretation nila, sinakal, tapos kaya na out of balance. Pero kung titignan naman natin yung tilt lang ni Bishop Tobias at Father Al, yung nasakalid si Father Al, for what reason? Wala namang reason para sakalid siya. So, kailangan nila ni Bishop is mag-usap sila ng maayos. Umaasa silang susunod na si Father Valesa dahil pwede pa naman daw bawiin ang suspensyon sa kanya. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5. Yan tinatawag na Holy War. Okay, another news. The Philippines is not waging war on China. That's according to President Bongbong Marcos after yes. Basta, unity raw and peace ang habol. Ito po ang report. Okay. We are not waging war against any country. This is what President Bongbong Marcos reiterated when he talked to the Army's 10th Infantry Division at Mawab, Davao de Oro yesterday. In his speech, Marcos said, "We are beefing up our military to further defend ourselves from the threats and harassment of other countries." PBBM added that if our army defended themselves from what he calls internal threats, then they can also do this against the threats from other countries. China recently accused the government of instigating troubles in South China Sea. Chinese media reported that Philippine Navy personnel destroyed the fishing nets of Chinese soldiers in Ayungin Shoal, which is still part of our country's exclusive economic zone. Prior to this, China claimed that soldiers stationed at BRP Sierra Madre pointed their guns at China Coast Guard personnel on May 19. This accusation was already disputed by the Philippine Coast Guard by providing a video of what happened on that date. China has been justifying their aggressive actions against our vessels by ignoring the Hague ruling that favored the Philippines and insisting their historical rights to the entire South China Sea. In an interview with Storycon, former Senior Associate Justice Antonio Carpio reiterated that China cannot claim the West Philippine Sea with historical rights. Under international law, you cannot claim historical rights. Wala na eh. Pag historical rights, Mongolia should claim the entire China because the Mongols invaded, ruled China for 99 years. The rule now is under the decolonization process of the United Nations. It's now the will of the people. If you are a former colony of the colonial powers, you have a right to self-determination. Carpio also lauded President Marcos for mentioning the Paris Treaty lines in determining our territory. In his speech at the Shangri-La Dialogue in Singapore last week, Marcos referred to the Treaty of Paris and Treaty of Washington as the basis of the country's territorial scope. That is factually, legally, and historically correct. That is our narrative. That is the correct story of the Philippines. Now, this is the first time there is such a declaration by the President. The President is the chief architect of foreign policy. This involves foreign policy now. So all our embassies, consulates should echo this now. This should be our narrative. Meantime, here's a quick rundown of more stories on One News. Pag-asa has declared the end of El Niño phenomenon in the country. The Weather Bureau also forecasts La Niña to begin between July and September this year. Canlaon City is seeking help from the national government after their source of clean water was contaminated with lahar. This follows Canlaon volcano's eruption on Monday night. The city is also logging an increasing number of evacuees due to lahar flow. The Bureau of Internal Revenue has ordered an investigation on Banban Tarlac Mayor Alice Guo. BIR Commissioner Romeo Lumagi cites a possible tax evasion case.
Aside from Go, the BIR will also look into the names and entities mentioned during the Senate hearings on Pogo. Alright, samantala binawi naman ng isang pasahero ang reklamo niya versus sa isang motorcycle taxi driver. Ano ba nangyari? Ang buong ulat, malalaman po natin mula kay Mobile Journal, Kayla Makantan pa rin. Is it safe to say na baka merong mga inconsistencies, may mga bagay na hindi totoo? May mga bagay na totoo, may mga bagay na hindi totoo. Tama ba? Opo. Matapos dumulog kay Senator Idol Raffy Tulfo sa programang Wanted sa radyo, biglang binawi ng pasaherong si Jayan ang kanyang reklamo na biktima siya ng hold-up ng sinakyang motorcycle taxi. Una siyang hinamon ng senador na sumalang sa lie detector test. Dito na rin siya napaamin. Nagawa-gawa niya lang ang eksenang hinold up siya ng rider. Ang totoo, ayon kay Jayan, nagawa niya lang ito dahil sa ginawa umanong pang-aalipusta sa kanya ng rider. China-chancingan pa raw siya habang nasa biyahe. Pag nagda-drive po siya is parang inaabante niya po ako sa kanya, tapos umuusog po siya. Tapos ang gagawin po niya, di magdidikit po kami, uusog po ulit ako, tapos uusog po ulit siya. Sabi niya, may anak na po kayo ma'am. Sabi ko, opo, 2 na. Sabi niya, kayo po nung ano. Sabi ko, hindi po, hindi sa kanya. Sabi niya, ay ba't gano'n naman ma'am? Ba't naman magkaiba yung tatay nung ano niya? Giit naman ang inirereklamong si Vicente Young Jr. Hindi niya magagawang bastusin ang isang pasahero. Sir, talagang sinabi ko yun kasi ma'am, may tsura naman talaga sir si ma'am. Kaso nga lang, hindi ko gawain yung mga ganun sir. Una-una sir, may asawa ko. Hindi po sir, hindi ko ginagawa yung ganyan na ano. Talaga alam, sira yung buhay ko sir. Pati yung motor na binabiyahe ko sir, nakikibiyahe lang ako. Una nang iginiit ng rider na sa tamang drop-off niya ibinaba ang pasahero noong gabi ng May 28. Tumugma naman ito sa dokumentong inilabas ng Pasay City Police mula sa ride-hailing app ng MoveIt. 11:19 p.m. nang ma-pick up ang biktima at nakarating sa drop-off sa Makati sa oras na 11:47 p.m. Matapos ang ilang minuto, nakakuha ng panibagong pasahero ang rider. Sa huli, humingi ng tawad si Jayan sa rider at nagsisisi daw siya sa ginawa. Sorry kuya. Ayun po, hindi ko lang po talaga na hindi nasa isip ko po noon. Like, kahit i-report ko, hindi naman siya maano. Bigat kasi ng paratang bulangin mo. Hindi ko alam kung kaya kita patawarin sa ginawa mo. Hindi lang ako yung sinira mo, hindi lang yung kupat niya. Yung buhay ng pamilya ko, sinira mo. Kinukuha ng panapahayag ang MoveIt kung aalisin bang preventive suspension sa rider. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Next time na ang aking komento. Hanggang 3:00 pa po kami ha. Diyan lang kayo. Keep it here on One News. June 7th, 1998. In Jasper, Texas, 3 white men chain a black man, James Byrd Jr., to a pickup truck, then drag him to his death. 2 of the men who dragged Byrd are later sentenced to death for the crime. The third receives life in prison. 1948. The Communists complete their takeover of Czechoslovakia as the country's president, Edvard Beneš, resigns. Communist rule lasts until the collapse of the Iron Curtain across Eastern Europe more than 4 decades later. 1981. Israeli military planes destroy a nuclear power plant in Iraq, then under Saddam Hussein's rule. Israel charges the facility could have been used to make nuclear weapons. 1972. In New York, the musical Grease, a teenage love story during high school in 1950s America, opens on Broadway. And 1958. Prince, the rock singer, songwriter, and musician whose hits include Purple Rain, Kiss, and 1999, is born in Minneapolis. Today in history, June 7th. Tim McGuire, The Associated Press.
Sana naman talagang 5 a.m. matapos. Kasi yung area na yon, grabe traffic dyan on a normal day. True. Okay, we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako pa din po si Denista. At kahit bago pa rin ang aking Afternoon Delight mug na meron ka rin, ako po si Lord De Vera. Okay, a Filipino company is using nanotechnology to create a product that cools down your homes. Ba? Magtatanggal siya ng init? Paano kaya yan? Ang Mobile Journal, Francis Orsio will explain. Kapag mainit ang panahon, tambay na lang sa loob ng bahay. Yun nga lang, kung minsan mainit at maalinsangan pa rin kahit nasa bahay ka na. Pero ang problemang yan, may solusyon na sa tulong ng siyensya. Kahit nagsimula na ang tag-ulan, wala pa rin tayong takas sa init. Kita yan sa nagtataasang heat index sa iba't ibang lugar sa bansa na pumapalo pa rin sa danger level o higit 42 degrees Celsius. Sa tulong ng siyensya, isang Filipino company na Trendway Builders ang ipinagmamalaki ngayon ang natatangi nilang produkto para maibsan ang init, ang nanotechnology glass coating. Ano naman kaya yan? Nakaka-block na siya ng pagpasok ng init at saka ng UV rays into our homes. So nagiging mas komportable at mas malamig ang pakiramdam natin sa ating mga bahay-bahay. Liquid base ang nanocoat solution nila. Ina-apply o inilalagay ito sa mga glass panel tulad ng pinto, bintana o pader na gawa sa salamin. Kaya nitong maharang ang pagpasok ng init at ultraviolet rays na dahilan ng pag-init ng isang kwarto o silid. Yung room daw na may air conditioning na wala pang nanocoat, 28 degrees Celsius. Tapos pumunta po siya sa adjacent room na naka-nanocoat na po, pero naka-off yung aircon. Ang temperature daw niya is 25 degrees Celsius. It's even lower. Sa Japan daw nagmula ang ganitong teknolohiya at dinala sa Pilipinas isang dekada na ang nakalilipas. Nakipagtulungan ang eksperto sa likod ng nanocoat solutions sa De La Salle University at Department of Science and Technology para sa pagsusuri at pag-aaral. Sa ngayon, ang Trendway Builders pa lang ang nag-o-offer ng ganito sa Pilipinas. At masasabi raw na mas mababa ang presyo ng ganitong teknolohiya kumpara sa mga nakagawiang anti-heat solution na idinidikit lang sa salamin. Actually, mas mababa pa po yung price ng nanocoat compare sa film o sa tint. But I would say 30 to 40%. Not only is it more economical in terms of price, yung useful life po ng product, umaabot po siya ng mga 10 years. Sa mas umiinit na panahon, talaga nga namang welcome ang ganitong solusyon. Pero higit pa sa pagtanggap sa mga ganitong imbensyon, ang responsibilidad natin na pangalagaan ang mundo para maiwasan ang mas matinding epekto ng climate change. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Ito, Denise, para sa mga lovers na nag-iibigan. Naghanap ba kayo ng dating spot na mala K-drama? Ba, meron yan sa Cordova sa Cebu. Dadalhin tayo ron ni Marymon Reyes sa ating Mobile Journal. Sino kasama? Gusto nyo ba mag-Korea pero wala pang budget? Aba dito sa Cebu, pwede ka na palang umaura ala K-drama. Pasado alas 6 ng gabi, tila nabubuhay ang hile-hilerang mga bulaklak dito sa Cordova, Cebu. Ang kaibahan lang, wala kang makikitang palipad-lipad na mga bubuyog dahil ang mga rosas na nandito ay artificial at umiilaw. Ito nga ang 10K o 10,000 roses. Isang tourist attraction sa lugar na bibigyang buhay ang K-drama dreams nyo. Pag bumisita po kayo dito sa 10,000 roses, makikita nyo po yung magagandang mga bulaklak na kumikinang at saka yung sinasabayan pa ng magandang tanawin ng ating city view. Tapos yung mga magagandang city lights, and then makikita nyo po din po dito yung Sisilix Bridge. Actually po yung inspirasyon po ng 10,000 roses is from Korea. Since in Korea there's many places planted with LED roses. Sa halagang 20 pesos, malilibot mo na ang LED rose garden na ito na tulad ng nasa Seoul, South Korea. At opo, legit na 10,000 ang bilang ng mga rosas. So confirmed na po, hindi lang basta-basta tinatawag na 10,000 roses itong tourist attraction dito nga sa Cordova, kundi 10,000 piraso talaga yung LED roses na makikita. So 5,000 dito sa bahagi na ito. Kapag sa kabila naman, 5,000. Pagka umiitim na yung itsura ng LED rose at saka dumidilim na yung ilaw niya,
papalitan nila ito agad para ma-maintain yung quality ng experience. May mga live band pa rito at tambayang alfresco. Pwedeng bumili ng coffee, pastry o iba pang finger foods. Habang nagpapahinga, ilalasap ang malamig na simoy ng hangin at tinitignan ang kahabaan ng Cebu-Cordova Link Bridge. No tripod para pang video o picture? No worries dahil meron din sila ritong human drone na kukumpleto sa documentation ng tourist trips mo. Say ng mga nakakwentuhan nating turista, pwedeng mag-date kasama ang love of your life at picture perfect ang lugar on and off cam. Lalo na para kay Ira Krishna Claro na isa ring K-drama fan. Parang parang K-drama talaga. Maganda. Napakaganda. Sobrang ganda po ng view. Yung nakakaakit talaga. Maganda yung ambience at maganda yung quality sa pagkain at sa restaurant. Ang ganda. Tsaka presko yung hangin dito. Kasing ganda po ba ng roses ang date natin o mas maganda si Ma'am? Mas maganda si ma'am siya yung butterfly. Maaari ka ring mag-uwi ng LED rose mula sa souvenir shop nila at handcrafted daw lahat ng pwedeng ipampasalubong kasabay ang magagandang memories kasama ang mga bulaklak na ito. Mga kapatid, roses are red, violets are blue. May 10,000 LED roses dito lang sa Cordova, Cebu. Mobile Journal, Mary Monreyes po, at itang mukha ng balita. Roses are red, violets are blue. Dito na mi, ligo na you. Sabi yan dati ng isang isang pang DOM, pang Tito Joke. Pero sino kaya kasama ni Mary Monreyes sa Cebu, no? Sorry, Nenja. Muntik akong hindi makaget over. Sa? Doon sa Rose? Dito na mi, ligo na you. Kala ko kasi dito na mi, where na you. Kala ko ganun lang. Iba pa lang setting. Alam mo, pwede yun sa maraming aspects. Oo. It's not dirty, ha? But Oo, hindi naman, oh. Alam ba, basketball game, di ba? Oh. Maliligo sila na... Medyo komplikado. Okay. Mahirap takasan nga yan. Basta, okay. Ano yun? Sorry, hindi ako familiar sa mga K-drama masyado, pero anong Hindi rin ako masyadong familiar. Although, minsan may nakikita tayo mga scenes nga sa mga Korean novela na minsan may mga ganon. Yung parang may mga roses or mga lit up plants. So, yun. Nakakatuwa naman. Tsaka murang-mura lang. Affordable for 20 pesos. Wala naman sinabing time limit. Meron pang tambayan. May view ka pa ng bridge. Pero nakita mo yung may hawak ng camera na gumaganon. Yung ba yung drone nila? Yung human drone, oo. Sige, how does that work? Curious ako. So parang may camera. May camera siya, ganito. Kunyari, gusto mo ng top view. Ay, i-demo ko talaga. Sige. May top view, gaganon si human drone. Tapos close up. Tapos 360, ikot-ikot na ganon. Subukan ko nga yun. Naku, sa Siargao, ang daming nagaganon. Tsaka sa ibang parte ng Cebu. Parang human tripod. Hindi, drone talaga. Yung iba sumasabit pa sa puno. Ang galing. Oo, may lubid. Yeah. Iba pala yung kilala kong human tripod. Mayabang yun. Okay. Stretch pa ba? Pwede na. Ako, sumusunod lang ako sa utos, Oo. ha? Okay. Pero mabuti na lang. 10,000 roses sa may bawan kang isaw na malaki si Mary Monreyes. Oras sa ulit para sa isaw. Ito na po ang I Saw the Signs. Anong edition ito? But have you already chance upon this? Alam mo, ito talaga. May mga dahilan kung bakit. May mga markers tayo. May dahilan kung bakit yung mga streets natin are named after certain people and certain events. Para hindi natin makalimutan. Ito, in 1897, ano nangyari dito sa lugar to Denise? Nothing happened. Yan. Very zen, Para siyang zen koan. Next sign. Drive slow and see our city. Drive fast and see our J. So follow that, Point. Okay, next up. This is your park. Please keep it. Mahirap yan, ha? Paano mo dadalhin yung park? Oo. I'm sure may isang word dyan na clean, na nawala. Pero baka may iba, di ba? Literal yan at kunin isa-isa yung mga bawat puno dyan. Oo. Okay, next up. Beauty and Wellness Spa.
O bakit hindi? Alam mo, ganyan yung mga establishment sa Siargao dati, Denise. Before the tourist boom. O, Tsaka kung mabigay mo naman yung services eh. Correct. Diba? Oo, malay mo. Sa likod doon, meron palang, di ba, high-tech na mga machines. At mga beauty queen pa pala yung mga ano. Exactly. Ako, masahe lang habol ko sa mga ganyan. Ay, kung masahe lang, kayang-kaya ni Dudong. Okay. Ito naman, next photograph. Aba, free noodles for your sangla. Channel of Gold, Pawn Shop. Okay, so ano, tulungan mo ako, Denise. Ano yung main business niya talaga? Pawn shop siya. Pawn shop, mukhang pawn shop. Pag nagsanla ka, may libre ka noodles. Libre na merienda siguro, no? Para yung makukuha mo sa iyong pinagsanlaan, hindi na muna mabawasan agad. Interesting. Pwede. Uy, ano yan? Incentive, additional incentives yan. At nag-aaral siguro ng commercial psychology, behavioral psychology. Kasi di ba, may dagdag lagi na mas. Pero inisip ko saan galing yung noodles. Baka meron silang kitchen sa likod. Sinanla rin sa kanilang kitchen. Pwede, di ba? Or yung may isang truck ng noodles sa sinanla sa kanila. Pwedeng at ganun na ginagamit nga. lang nila. Alright, kung meron po kayong makitang kakaibang signs na nakakatuwa o nakakatawa, please send it to us at afternoondelightON@gmail.com. And that will wrap things up. That will do it for us this week. We hope you enjoy this afternoon. Dito po sa Afternoon Delight, ako si Denise Tan. Monday, 2 p.m. Sa ganong oras at araw tayo magkikita ulit. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing, it's Friday, it's her favorite day. Treat the weekend right and treat this woman right. This is Afternoon Delight.